At narito na naman tayo sa isang segment na magpapakilig, magpapatibok, at tutusok sa inyong mga puso. Ito ang Dali Love Story sa inyong mga radyo. Kung kwentong pag-ibig ang pinag-usapan, dito tayo sa Dali Love Story. Ang mga crush noong unang taon ng high school ay intense. Nakakakilig at nakakatakot tuwing dumadaan sila. Ito ang kasiyahan ng pagbibigay kahulugan sa bawat tingin at pag-iisip na hindi mo sila iniisip. Kahit na sila ay bumubuo sa buong mundo mo. Walang mas maingay kaysa kina Jana at Bryce sa classroom. Dahil sa kanilang patuloy na asaran, sila ang magkaklase na laging napapagalitan ng guro. Si Bryce ay hindi papatalo sa hirit. Si Jana ay palaging may punchline. Kung may maingay sa likod ng classroom, sigurado sila yun. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na pang-aasar. Ang ganda ng handwriting mo, Bryce! Sa kanilang unang pagtulungan sa proyekto, sinabi ni Jana, Pang-doctor nga lang kasi hindi maintindihan. "At least ako nasa court. Ikaw sa bleachers lang." Yun pa man, hindi lang asaran ang nakakaapekto sa kanila habang sila ay tumatagal. Lahat ng tao sa klase ay napansin din ang kakaibang kaligayahan at hindi maipaliwanag na kasiyahan na dulot ng kanilang pagkakaisa. Kahit na sa simpleng pagtambay sa kantin, kapag narinig ng mga kaklase ang sigawan nila, alam nilang magkasama na naman sina Jana at Bryce. Nagkukulitan sila sa bawat pag-aaral sa grupo. Ang talino mo pala! Kaya lang, bagal mo mag-explain. Aba, at least ako nakikinig sa teacher. Ikaw kasi, puro kakwento. Ginpaman, kahit na sila ay puro hirit, sila pa rin ang nauuna sa pagsusuri. Dahil sila ay mahusay sa pagsasama. At kung may mas nakakainis, iyon ang mga mixed signals ni Bryce. Bigla na lang siyang magpapaabot ng note sa notebook ni Jana na may nakasulat na, "Tulog ka na. Mukha ka ng zombie. Mamaya, review tayo dun sa likod ng classroom." Pero sa gabi, siya rin naman ang nagchat-chat para tanungin kung gising pa siya. Si Jana naman, kahit laging nagtatalo, napapaisip minsan. Nababaliw na ata ako. Di naman ako gusto niyan. Baka one-sided lang talaga. Sa tuwing parang masyadong sweet si Bryce, biglang mga asar ito na parang walang nangyari. "Uy, Jana! Pagandahin mo naman ang handwriting mo. Nakakaya sa notes ko." Hindi nila maiwasang hanapin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Maghihintay silang matapos ang lahat ng gawain, kahit na ang simpleng seat work, bago sila magpasa. Kahit na ang klase ay may maraming grupo, lagi silang nauuwi sa pagiging magkapartner. Pero dumating ang araw na nasubok ang asaran nila. Isang maliit na away dahil lang sa laro na nilalaro nila online. Nagkasagutan sila. Alam mo, nakakainis ka na. Ayos-ayusan mo muna kaya ugali mo. Nakakainis naman talaga yung kaibigan mo, Jana. Pala desisyon sa buhay. Sa tindi ng kanilang inis, hindi sila nag-uusap hanggang matapos ang summer break sa loob ng classroom. Ang dating asaran ay naging tahimik. Ang kanilang mga ingay ay nawawala. At ang kanilang mga kaklase ay halatang nagtataka kung anong nangyari.
Sa pagbalik ng paaralan, nagtagpo ang mga kaibigan ni Jana at si Bryce. Nasaan si Jana? Si Jana? Tanong ng mga kaibigan ni Jana. Medyo nalungkot at ngumiti. Hindi ba niya sinabi sa'yo na siya ay nasa ibang bansa? Sa susunod na taon pa siya babalik. Ngunit, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa lungkot. Habang tahimik na naglalakad si Bryce sa hallway, may nag-abot ng isang maliit na kahon sa kanya. Nakalagay dito ang isang sulat. Alam kong galit ka pa rin, pero gusto ko lang malaman mo na hindi kita makakalimutan. Sana hindi mo rin ako makalimutan. Nakita ni Bryce na may laman ang kahon. Ito ay isang maliit na bola ng basketball sa keychain na nawala niya noong huling PE nila bago magbakasyon. Habang hawak niya yon, naisip niya kung paano ito napunta kay Jana. Sa parehong araw, habang iniisip niya ang mensahe ni Jana, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nag-text. Pangako Bryce, hindi ito ang huling ating asaran. Mag-ingat ka dyan. Kita-kits next year. Napangiti si Bryce. At sa unang pagkakataon, mula nang mag-away sila, naramdaman niyang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Gayunpaman, hindi alam ni Bryce na si Jana ang may hawak ng isang bagay na kasing halaga sa keychain. Ang kanilang lumang notebook na puno ng asaran, scribbles at mga kakaibang nota mula sa isa't isa. At habang nakatingin siya sa bintana ng eroplano, papulong siyang nagsabi. Kita tayo ulit, Bryce, sa tamang panahon. At tulad ng kanilang kwento, ang mundo ay tilang nag-aabang din ng kanilang muling pagtatagpo. Isang muling pagkikita na mas matamis, mas nakakatawa, at mas maraming twists kesa sa kanilang high school days. At dyan nagtatapos ang ating Dali Love Story. Kung kwentong pag-ibig ang pinag-usapan, dito tayo sa Dali Love Story. Dali, hatid ng katotohanan.